sin, galing. Galing mong gumawa ng kasalanan, or sin, saan galing. Ang Diyos Ama ba natin ang nag-utos kay Moises na batuhin at patayin ang mga makasalanan? Ganda ng ating Bible study dahil malalaman natin ang history ng mga Israelita nung araw na panahon na ang mga utos ng ating Ama ay patayin ang mga makasalanan. Marami pong mga makasalanan ng araw na ayaw ng ating Ama na manatili na kasama ng mga kapwa Israelita dun sa Promised Land. In fact, gusto niya pagpapatayin yan, batuhin. Almost 40 batas ang sinabi ng ating Ama na pwede niyong patayin ang mga tao na makasalanan. Ang mga naaalala ko dyan, yung mga taong pumatay, pwede niyong patayin din. Kasi nga, eye for an eye and a tooth for a tooth, yan ang kanilang ine-exercise. And in fact, ang ating Ama mismo ang nagsabi niyan. Basahin natin, patayin mo! Nako, isipin mo, kung kayo yung sinasabihan, kayo si Moises, at sinabihan kayo ng ating Ama, patayin mo! Basahin natin sa Deuteronomy 22:23 hanggang 24. In fact, kumuha lang po ako ng medyo detalye yung pagpatay sa tao. Pero ang dami po nito. Leviticus at Deuteronomy. Sa Genesis, meron din sinabi kay Eva at Adan. Ito po yung sa Deuteronomy. In fact, may mga Bible scholars and even preachers and pastors na sinasabi nila na iba daw yung Yahweh. Okay, kung iba yung Yahweh, di sana wala ng Old Testament. Bakit nagkaroon ng Old Testament, saka nagkaroon ng New Testament? Ang Old Testament ay ginawa ng ating Ama para bigyan ng batas ang mga Israelita. Kasi po, galing sila sa pagkaalipin. So, sa Egypt, dahil sila ay galing sa pagkaalipin, medyo may katigasan ang kanilang mga ulo. Kahit ako, malaking katanungan sa akin yan. Kaya nga sinimulan ko ng, ang Diyos Ama ba natin ang nag-utos kay Moises na batuhin at patayin ang mga makasalanan? Ang sagot po natin dyan ay oo. Bakit po? Nakasulat po yan sa Biblia. Hindi po komot medyo masama naman yung ugali niyan ni Yahweh, wala hong dahilan. Meron po. And in fact, ganito po ang dahilan. Ang akin pong pananaw dyan, parang bata. Ang isang bata, kapag ikaw ay nag-aalaga ng bata, ay parang Old Testament. Ang isang bata, pinapalo, pinapagalitan, dinidisiplina. Dumating po tayo sa panahon na kung saan dapat disiplinahin para lumaki ang bata na isang mabait na bata. Ngayon, dumating na ang New Testament. Tumanda na yung bata. Dumating na si Jesus. Alam niya na kung alin yung tama at saka mali. So, hindi na siya kailangang paluin, saktan o ano pang gawin sa bata upang matuto ng disiplina. Nung dumating si Jesus, binago na po ni Jesus lahat. Kaya nga lahat ng batas ay wala na. Na kay Jesus na lahat. Diba? Yun ang ating pagkakaalam kay Jesus. You are no longer under law. Bakit? Iniligtas ko na kayo sa batas. Dahil yung batas ay masyadong mahigpit dahil may dahilan kung bakit kayo hinigpitan ng ating Ama. Dahil ang gusto ng Ama, madisiplina tayo noon sa Old Testament. So, ganun po yun. So, ang disiplina ng Ama, pumatay. In fact, mga giyera nga nung pupunta sila sa Jericho, di ba? Patayin lahat. Ang kinin nyo yung inyong property, sa inyo yan. Patayin nyo lahat, wala kayong bubuhayin. Babae, lalaki. Ultimo, hayop. So, kung may hayop kang alaga, kasama yan sa papatayin. Mahal na mahal mo yung aso mo, papatayin din.
So, anong gustong sabihin nito? Gustong alisin ng ating Ama yung mga naging kultura, naging tradisyon, naging mga masasamang ugali, pagsamba-samba sa mga Diyos-Diyosan. In fact, meron silang Diyos-Diyosan nung araw na kinainis ng ating Ama. Si Molech, nasasanay sila kasi nung araw, panahon sa Egypt, sila ay na preso ron, sila ay naalipin at natuto rin ng mga ugali ng mga Ehipto sa Egypt, ng mga samba-samba sa mga Diyos-Diyosan, gagawa sila ng mga ribulto, at yun ang kanilang gagawing Diyos-Diyosan. Po natin sa Deuteronomy. Kapag ang isang lalaki ay nahuling nakikipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal, at hindi naman ito humingi ng saklolo, gayon sila ay nasa loob ng bayan, ibig sabihin po, yung babae hindi humingi ng saklolo, ha? Hindi humingi ng saklolo, tulungan nyo ako, nire-rape ako. Hindi. So, doon natin malalaman na meron silang relasyon. Dapat ninyo silang ilabas ng bayan at batuhin hanggang mamatay sapagkat hindi humingi ng saklolo ang babae. O, tignan nyo. Hindi humingi ng saklolo. Anong ibig sabihin? Meron silang relasyon. At ang lalaki naman ay lumapastangan ng isang babaeng malapit ng ikasal o ikakasal na. Kumbaga, betrothal na, di ba? Sa kanila, ganon, pagka naka-betrothal na, parang kasal na yon. Sa ganitong paraan, ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambahayanan. Di po ba si Mary, ganon na nangyari? Kung tutusin, kung hindi sa tinanggap ni Joseph, stone to death si Mary. Bakit? Hindi pa nga sila kasal Betrothed pa lang sila noon, pinagkasundo pa lang na ikakasal si Joseph kay Mary, buntis na. So, anong gagawin ni Joseph? Pabato niya sa taong bayan hanggang mamatay si Mary. Ngunit, sinabihan siya ng anghel, "Wag, Joseph. Yan ang magliligtas sa buong mundo." Diba? Emmanuel, God is with us. Mapapasa inyo ang Ama. Yan po si Jesus. Napakadaling sabihin, si Mary, nabuntis kay Jesus. Kala nyo, ganun kadali pala. Talagang malaking sakripisyo ang ginawa ni Mary. Gayon din naman si Joseph. So, ganyan po ang utos ng Ama. Batuhin, patayin. Kaya napakalakas na loob ng mga Hudyo noong mga panahon ni Jesus na nagsalita siya na the scriptures have been fulfilled. Ako po na ngayon to, nagsasalita sa inyo. Ako at ang Ama ay isa. Ayan, batuhin yan, patayin yan. Tutulak siya sa bangin at babatuhin siya. Sipin nyo. Bakit? Utos sa kanila ni Yahweh, ni Adonai, nung kanilang Lord. Dumating si Jesus para baguhin ang batas. Simulan natin yung ating Bible study. Ito yung adulterous woman. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Ang tapang ni Jesus. Wanted na siya sa mga Pharisees, sa priests, Sadducees, sa mga ibang Hudyo na hindi naniniwala sa kanya. Pagkatapos niyang pumunta sa Mount of Olive or Bundok ng Olibo, usually nananalangin si Jesus dyan. Pagbaba niya, nagpunta na siya saan? Sa templo para magturo. Wanted na siya kasi yung mga tinuturo niya salungat sa mga tinuturo nila sa Old Testament. Kaya si Jesus talagang gusto na nilang patayin. Kasi nga ang mga tinuturo niya, kakaiba. Mga bago ng katuruan. Hindi sila maniwala. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya.
iniharap nila ito sa karamihan. So, meron silang nahuling isang babae. Meron pa nangangalunyang babaeng iisa lang. Tsaka ano yung batas, yung binasa natin? Dapat dalawa silang babatuhin. Aba, sinusubukan lang nila siguro si Jesus. Kasi isang babae lang ang dinala nila sa harapan ni Jesus para batuhin. Tignan natin kung ano nangyari. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya o nahuli sa aktong pangangalunya pero iisa. Meron ba nangangalunyang iisa? Pwede bang gawin ng isang tao, mangangalunya ako pero ako lang mag-isa? Dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Okay, batuhin daw. Ano naman ang masasabi ninyo? Ayan na. Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. So, yun lang ang dahilan nila. Susubukan nila si Jesus. Tingnan natin. Tingnan nga natin kung ano yung sasagot ni Jesus dito. Tingnan natin kung alam niya ang batas. Batas ni Moises. Na dapat batuhin tong ganitong klaseng babae. Nangangalunya. Sila mag-isa. Ngunit, yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Siguro sinulat ni Jesus, asa na yung lalaki? Diba? Asa na yung lalaki? Ang usapan na, ang utos ng Ama, babatuhin yung dalawa na nahuli sa akto na gumagawa ng adultery, pangangalunya. Asa na yung lalaki? Bakit babae lang ang dala nyo? Kala ko ba alam nyo ang batas? Mas alam ko pa ang batas nyo kesa sa inyo. Kayo yung mga abogado ng mga panahon na yun. Sila yung nakakaalam kung ano ang detalye ng batas. Nako, sino ang parurusahan at sino ang hindi. So parang sinusubukan lang nila si Jesus. Marahil ako, naisip ko, ang isinulat ni Jesus dito, lalaki. Nga naman, sana yung lalaki? Diba? Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ayun, hinarap na sila. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Sige nga, kung sinong unang walang kasalanan. Kung tayo, isa doon sa mga tao ron, at tabihan tayo ni Jesus, sino rito walang kasalanan? Siya unang bumato. Anong gagawin natin? Oops. Ouch. Yung tanong ni Jesus parang sapul ako. Ako yata tinamaan. Parang gano'n. Kumbaga, kung parang sa bato, ako yung unang tinamaan ng bato. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Ano na naman kaya isinulat ni Jesus dito sa lupa? Diba? Parang, teka muna, kung ang isinulat niya nung una, lalaki, asa ng lalaki, ngayon kaya? O diba? Baka ganun ang isinulat ni Jesus. O diba? Lahat kayo makasalanan? O. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Bakit kaya senior citizen ang unang-unang umalis? Kasi ang senior citizen punong-puno na ng kasalanan. Totoo yun. Kung iisipin ko, nung bata ako, hanggang tumanda ako, ito pala mga nagawa kong kasalanan. Kaya dito, makikita natin, yung mga matatanda ang unang umalis at iniwan ang babae nakatayo sa harapan ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Siguro nagulat yung babae. Ba, ibang klase to Ibang klase magsalita, napaalis na yung mga taong hahatol sa akin at babato sa akin. Parang, wala po, Ginoo, wala po sila lahat.
Nag-disappearing act silang lahat. Tayo na lang po nandito dalawa. Ganun pala nangyari. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Tanong, may ginagawang kasalanan? Wala. Meron. Kaya yan ang sinabi ni Jesus. Umuwi ka na. At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, definitely, sa mga salita ni Jesus, isa lang ang masasabi ko, aba, may ginagawa ng kasalanan yung babae. Pero asa na yung lalaki na gumagawa rin ng kasalanan? Assuming, baka kaibigan nila. O baka isa sa mga Pariseo, isa sa priests, Sadducees, o isa sa mga barkada nila. Kaya, oy, pare, huwag ka nang sumama. Itong babae na lang to ang iaharap namin kay Jesus. Tignan natin, para batuhin natin itong babae. Magtago-tago ka na lang. Ito natin makikita na si Jesus mismo, hindi naman siya edukado. Konti lang po ang edukado nung araw. Usually, mga may kaya pa. Si Jesus, alam nila, anak ng karpintero, walang alam yan sa batas. Para mga abogado yung mga kausap ni Jesus Pero, alam ni Jesus na dapat dalawa yung inihaharap nyo rito. Hindi lang isa. Dalawa dapat. Kaya yung babae, hinirap kay Jesus, sinabihan niya rin. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kung tayo yung babae, anong sasabihin natin? Ouch. Opo. Ihiwalayan ko na po yung aking kinakasama na hindi naman kami kasal. Masakit kung tayo yun, kung ilalagay natin to sa harapan, kung ilalagay natin ang sarili natin dito sa babae. Diba? So, ganyan po. Talagang alam ni Jesus, mula ulo hanggang pa, alam ni Jesus kung ano man ang ating kasalanan. Kahit wala yung lalaki doon, alam niya na makasalanan yung babae. Talagang gumagawa siya ng pangangalun niya. Kaya diniretso siya ni Jesus. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ano bang message dito na matatagpuan natin? Maraming mga batas na inalis na si Jesus. And we are no longer under the law na inutos ng ating Ama noong panahon ng Old Testament. Pinagtanggol ni Jesus ang makasalanang babae, ngunit pinagsabihan niya na wag na muling magkasala. Marami po si Jesus na ganyan na may sakit, baldado, pinagaling niya. Muli, nagkita sila, anong sabi ni Jesus? Huwag ka na muling magkasala, or something worse will happen to you. Mas matindi pa mangyayari sa iyo. Ganun po yun. Application. Lahat tayo ay may lihim na kasalanan. Ngunit alam lahat ito ng ating Ama. Totoo yan. Lahat tayo may lihim na kasalanan. Diba? Meron tayong mga ginagawang masama. Meron tayong mga ginagawang kasalanan o sin. Pero ang tanong, aking sin saan galing? Diba? Sin, magaling na ba ako? Ang kasalanan, magaling na ba ako? Minsan bumabalik ang sin na ito. Ano kaya ang lunas dito? Ako po unang sasagot dito. Aking sin, saan galing? Isa lang po man sabi ko sa aking mga nakaraang buhay. In fact, ang masasabi ko, ang kasalanan kong nagagawa ay galing po sa aming pamilya. Dahil hindi maganda amin pinangsamahang magkakapatid, lalo na sa aking mga magulang, may galit ako na inalis na po ng ating Ama. Na ito na ngayon, natutuwa ako na ikukwento ko na ngayon, na wala na akong sin, inalis ko na po yan. And in fact, minsan bumabalik-balik. Sin, magaling na ba ako? Minsan bumabalik parang sakit, bumabalik-balik. And in fact, naalala ko tuloy, minsan bumabalik yung sin na ito, yung mabilis akong uminit sa mga taong matitigas ang ulo.
Minsan tumatawid kami, nainis ako dun sa kotse, hindi humihinto. Sa pedestrian. Nasa pedestrian lane kami. Ang ginawa ko, tinuro ko yung driver. Tinuro ko siya na parang babariling ko siya, parang gano'n. Tapos lumabas yung ulo ng driver, oh. Tinuro-turo rin ako. Tapos tinuro ko, nasa pedestrian kami. O, once, may gano'n. Sumunod, motor naman. Sasagasaan na rin kami, tulin-tulin. Ganon din yung aking posture, yung parang babariling ko siya sa ulo, ng daliri ko. Pag uwi ko sa bahay, sinabihan ako na ama, tumigil ka na ron, mapapaaway ka at mapapahamak ka. Kung hindi ka titigil sa iyong kasalanan, na ugali mo yan nung araw, masyado kang matapang, papatay ka na ng tao, tigilan mo na yan. Alam nyo anong ginawa ko? Nanalangin ako, kinausap ko ama natin, pag-covenant ako. Pag-covenant po, kasunduan yon. Ibig sabihin, susundin ko kung ano man yung sinabi ng ama, at kung hindi ko man sinunod, may parusa ako. Yan ang covenant. So, simula ngayon po, nung nakipag-covenant ako sa ating ama na, hindi ko na po ulit gagawin yan. Ay, nako, talagang ingat na ingat po kaming tumawid. Wala na akong pakialam kung maraming mga kamote rider o mga kotse na walang pakialam sa pedestrian lane. Iniingatan ko na lang tumawid sa kalye ng maayos. Nahayaan ko na silang walang pakialam sa batas. Ako na lang yung iiwas sa mga masasamang tao. Yan po yan. Karakter ni Jesus. Alam niya na ang Old Testament law ay hindi na nararapat dahil nasa kanya na ang kaligtasan. Di ba? Kasi ang Old Testament, puro patayin. No? Hindi, naka Jesus na ang kaligtasan. So, paano tayo maliligtas? Obedience. Sumunod tayo sa mga katuruan ni Jesus. Yung katuruan ng Old Testament, pag hindi ka sumunod, papatayin ka. Ngayon, ang Old Testament, burado na. Dahil si Jesus na lahat ang gumanap para sa atin, nagsakripisyo siya para sa atin, sa ating kaligtasan. Kailangan nating sumunod sa mga katuruan ni Jesus. Matanda na tayo, hindi na tayo bata. Alam natin kung alin ang tama at alin ang mali. Number 2, hindi siya basta-basta pumapatol sa mga hipokritong tao at may luma at maling katuruan. Di ba? Hindi niya pinatulan yung mga Pharisees, mga priests, Sadducees. Alam ko, hipokrito kayo. Alam nyo ang batas, pero hindi nyo tinutupad ng tama. Kaya ang batas, wala na. Binubura na ni Jesus. Dahil ang batas, may butas. Sipin nyo, dapat babatuhin dalawa, isa lang ang dala. Yung babae lang. Number 3, nagpapatawad siya ng kasalanan sa nagsisisi at nagbabago. Totoo naman. So, itong babaeng to, sinabihan niya, huwag ka na muling magkasala. So, patatawarin ka ng ating Ama dahil yan din ang sasabihin sa atin ni Jesus. Huwag ka na magkasala muli. So, salamat. So, uulitin ko, number 3, nagpapatawad siya ng kasalanan sa nagsisisi at nagbabago. Kung walang pagbabago, hindi ka patatawarin. Kapag hindi ako humingi ng tawad at ayaw kong magsisi sa aking sin, anong mangyayari sa akin? Ayan na. Diyan ngayon babagsak ang huli nating tanong. Kapag hindi ako humingi ng tawad at ayaw kong magsisi sa aking sin o aking kasalanan, anong mangyayari sa akin? Ano daw? Ito ang sinabi ni Jesus, parusang walang kamatayan. Akala natin, hininto na ng ating Ama yung pagpatay ng tao nung araw. Na kung tawagin nila ang ating Ama ay si Yahweh. Hinto nyo na yung pagpatay. Etong Old Testament, inayawan na ng ating Ama dahil pinapatay nila yung mga may kasalanan. Pero ito na, mas matindi, parusang walang kamatayan. Ang sabi ni Jesus, ito po sa Matthew 8,
Ngunit maraming Hudyo, ito yung kalahi ni Jesus, mga Hudyo, na paghaharian sana ng Diyos. Bakit? Nasa kanila ang batas. Ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas, at doon iiyak sila at mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Naku, ganun pala mangyayari sa kanilang mga Hudyo, at sa atin din po yan. Habilin po ni Jesus yan sa atin. Sa Matthew 25:46, ito naman ang sinabi niya, itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan. Oh, walang hanggang kaparusahan. Mas mahirap pa yan sa stone to death. Diba? Mahirap pa yan sa stone to death. Dahil walang hanggang kaparusahan yan. Ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. Sino po ba yung matuwid? Yung mga sumusunod sa mga katuruan ni Jesus. Eto, katulad dito, di ba? Yung mga itinuturo ni Jesus. Yan po yan. Pagka nasunod natin yan dahil sa pagmamahal sa ating Ama, hindi po dahil para tayong robot na pinasusunod lang ni Jesus. Hindi po. Dahil mahal natin ang Ama, kaya tayo sumusunod sa Kanya. Yan po yan. Mas matindi pang parusa ang gagawin pala ng ating Ama. Dahil parusang walang kamatayang, walang kamatayan. Walang katapusang kamatayan. Eh kung nung araw, stone to death, eto na ngayon ang panahon ni Jesus. Kamatayan, walang kamatayan. Ang hirap po niyan. Pahihirapan ng mga tao na hindi kumilala kay Jesus at hindi sumunod sa ating Ama. Na si Yahweh ba ang nagsabi na pumatay? Opo. Dahil nung narito na si Jesus, mas matindi pa pong kamatayan ang sasapitin ng mga taong hindi sumusunod, hindi nagmamahal sa ating Ama. Sorry po, pero yan po ang katuruan ni Jesus. Si Jesus mismo ang nagsabi rito.